Ito naman ang yung resident political analyst, Badong Aratilis po. Ako naman, no, siguro taliwas sa mga kagustuhan na nakakarami. Ako gusto ko talaga, kasi nanginayang ko ang ganda ng buhay ni Tatay Digong. Pag umuwi siya ng buhay, tapos dun siya sa Davao pa, tatambay na lang, yung pakuya-kuyakoy na lang siya habang maghihintay ng kanyang kasawian. Mas gusto ko na yung makulay na kamatayan, partner. Yung Parang bayaning bayaning talaga yun, partner. Talagang parang sila Jose Rizal na merong dramatic na kamatayan. Kasi sayang ang ganda ng buhay ni Tatay Digong, siguro deserve niya. Ako maaring masama ang loob nyo pag sinabi ko na gusto ko pa na maging bayani na siya ron. Ang laking bagay sa atin yan dahil tsak na tsak, yung buong Duterte slate, panalo. Correct. May nangyari kay Tatay Digong. Pagkawatan ng puno, kawatan ng bunga. Correct. Yung. Sabi nga ni Pastor Quiboloy at ni Tatay Digong, nasa dugo yan. Ayun. Nasa dugo na nila yan. Para ikaw, partner, nasa dugo mo maging magandang lalaki. Yun! Hoy! Ano Diba? magandang lalaki? Nasa dugo lang, hindi napunta sa mukha. Sayang. Ayos. Ang galing! Ang galing! At tama ng utak ng kumpare ko. Pero alam nyo, itong nangyari kay BP Sara, ano yan, yung nostalgia, yung pagbalik sa mga simpleng buhay pa noon. Ako, nangyayari madalas sa akin yan eh. Yung panahon na napakasimple, yung pangarap ko lang, magkaroon lang ng magandang asawa, magkaroon ng malaking bahay, mansion, magkaroon ng Simple mga yun, luxury car, Condo unit. magkaroon ako ng helicopter. Yan. Kaya pinangarap ko nung araw na maging congressman. Congressman. Malapit na yan. Kaya Congressman. Hindi, sa kidding aside, Yeah. alam niyo yung binalikan ni BP Sara, yung simple pa yung buhay, mayor lang siya, walang ganong problema, kayang-kaya nila yung Davao City. Syudad lang. Tapos yung nagawa nila doon, 'di ba? Simpleng buhay, tapos nagawa nila yung dapat nila magawa. Samantalang nung lumabas na sila sa Pilipinas, Pilipinas na, hindi, Davao. Pilipinas yung hinahawakan na nila, I mean. Doon na sila talaga binakbak. Kasi sa Davao, halos majority ng tao sampalataya sa mga ginawa nila, partner. Samantalang dito, ganun, mas matindi ang sakripisyo nila. Parang ang appreciation sa kanila, hindi. Imbis na pasalamatan yung tatay niya ng mamamayang Pilipino bilang ganti ni Bongbong tsaka ng mamamayang Pilipino, naroon si Tatay Digong ngayon. Sa dahig, no? Samantalang doon, appreciate ng mga tao ron. Yung pagkain nila sa mga karinderya, yung ako minsan nangyari sa akin yan, yung Laging trending yan, partner, si Tatay Digong kakain sa karinderya. Correct. Pati si BP Sara. At sila talaga, hindi sila peke na yung nandidiri. Oo. Hindi. At saka yung mga ibang tao po na sinasabi na peke yun, na yung mga tao na yan, hindi po. Pagdating nyo po sa probinsya, pag kayo po napunta sa probinsya, iba kasi yung karinderya rito sa atin sa, alam nyo na, dito sa NCR Doon kasi may mga dinadayong karinderya sa mga probinsya. Exactly. Yung doon nga, pumunta ako doon sa Iloilo, di ba? Pinuntahan namin yung nagtindahan ng molo. Parang karinderya lang, partner Pero yun yung pinaka... Sikat na karinderya. Sikat na muluhan. Yung kinakainan nito. All the girls I have before. Tagay! Ito naman, kayo, to all the girls I love before, ito naman ang ihandog ko sa aking Asawa. kaisa-isang asawa. Kaisa-isa lang yan na sa puso ko talaga. Ayan. Okay, alright. Please release. Ayun na! Doon pala ba kayo? Alam mo, ang gusto ko nga, tumakbo na sila lahat na presidente. Tapos pagsama-samahin nila, boto nila. Yan. Para partida. Kasi wala talaga ganito po, no? Bakit ganun ba dong kahit magsama-sama sila o hindi mananalo? Ngayon po kasi masyado na pong polarize. Sa totoo lang po, ang Pilipinas, wala na po tayo ngayon yung babaliktad pa Ang lahat ngayon ng botante, it's either ikaw ay pro-Duterte or anti-Duterte. Kaya yung anti-Duterte po, yan yung mga iba dyan, Dilawan, yung iba Maka Marcos, yung iba mga Makabayan, mga Makabayan Black.
Iba-iba na po sila doon sa anti-Duterte at konti lang po yun. Kung papansinin niyo po, siguro kung tatantyahin natin mga 80% ay pro-Duterte at 20% lang. Magsama-sama man sila, hindi naman pag nagsama ba si Bongbong tsaka si Leni, tayong mga Duterte, uy, boto natin kasi nagsama si Leni tsaka si Bongbong. Hindi rin naman, hindi na madadagdagan yung boto nila. Hanggang dyan na lang talaga yan. Kaya kahit na ano pang pagsasama-sama nila, hanggang second lang yung kaya nila. Dahil masyado na tayong polarized. Ang tagal na nilang trinabaho si BP Sara, ang tagal na nilang siniraan, kung hanggang ngayon number 1 pa rin sa lahat ng survey si BP Sara, hindi po effective at lalo siya nakakagain ng mga suporta. Partner, sabihin ano lang natin, no, i-recall lang natin. Ano ba yung sinasabi ng NUP ng mga dati na? Yung mga dati ng demanda na carry over ngayon, yan yung pagbabanta di umano ni BP Sara sa First Family. At saka yung, syempre, yung walang kamatayang confidential fund. Si Puno, mainit to partner, no? Noon. No. Yung confidential fund, alam na po natin yan, na resolbado na yan kasi cleared na si BP Sara sa COA eh. Noong kasi tinatalakay nila yan, kabababa lang ng COA ng mga yung memo nila sa OBP. Ngayon po cleared na. So wala nang usapin yan. Ang pinakausapin na lang nila dyan, walang kamatayang Mary Grace Piatos eh. Correct. Na wala naman talagang issue. Hindi nga sila nagbibintang na ninakaw ni BP Sara eh. Yung dito naman po sa kay John Wick, yung kinontak daw ni BP Sara, kinakailangan nyo munang i-produce si John Wick para magkaroon. Kasi hindi po pwedeng ang gagawin yung testigo laban sa kanyang sarili si BP Sara. Correct. Wala pong bawal po yun, di ba? Bawal Hindi po pwedeng ikaw ang tumistigo laban sa sarili yung mo. statement mo, hindi po pwedeng maging testigo laban Kinakailangan yung ebidensya nyo, mayroon talagang John Wick na kinontak. sa'yo. Exactly. Kinakailangan mapalabas nyo yan. Ito po yung bago nila. Yung bago nila, yung bago nila kunwari, yung unexplained wealth. Hindi raw tumutugma sa salin. Tsaka yung Madriaga. At saka yung, hindi, Madriaga, Walang kwenta yan, walang value yan. Madriaga, partner eh. Ito yung bago nila, yung unexplained wealth. Yan yung dinidiinan nila kasi hindi raw tugma sa salin. Pero asan yung ebidensya nila na hindi tumutugma sa salin? Meron ba silang nakitang mga mansyon sa Forbes Park? Wala. Meron bang mga nakita silang luxury vehicle? Wala. Meron bang chopper si BP Sara o jet? Wala rin. So, saan nila nakuha yung unexplained wealth? Makikita daw yan pag binuksan yung bank account. Eh, hindi pa pwede yun. Loko-loko. Kayo magpo-provide ng ebidensya. Bawal sa AMLAC Hindi. yan. Ginawa na nila yan kay Corona eh. Corona. CJ Corona. Ginawa nila yan kay Corona nung yung nakuha nila yung bank account, pinabuksan nila. Hindi na po uubre yan ngayon. Kinakailangan kayo po. Yan yung sinasabi ng NUP. Hanggat wala kayong bagong ebidensya Ayaw namin susuporta. na bagong sampang kaso. Yung mga nauna kasi, resolbado na yan. Tapos Para naunawaan natin yung kung ano yung mga hinahanap ng NUP. Or, baka naghihintay sila ng maleta. Malay natin. Di ba? Dahil dyan, maraming salamat muna isa sa na lang, pakulay. partner. 1 minute na lang. Di sa pakulay lang Ay, sa muna. pakulay, sige. Vicky 2692, maraming salamat. Okay. Tuloy, partner. Tuloy. Halimbawa po, kasi tinatansya rin nila eh, yung NUP wais. Correct. Alam naman natin lahat eh, wag na tayong maglokohan. Dating mga tauhan ni Duterte lahat yan eh. Mismo. Nung panahon ni Tatay Digong, maski si Dong Puno, Vice President pa yan ng PDP. Ay, Dong Puno, yung taga Si Puno. Pampanga, anong pangalan? Dong Gonzales. Dong Gonzales. Vice President yan ng PDP. Ibig sabihin, kayang-kaya nilang bumaliktad. Bumuposisyon na yung NUP ngayon pa lang sa mas safe nilang pagbaliktad. Sinisip-sip na Sinisip sila na ngayon. nila yung sarili nila. Yung grupo nila. Yung Sumisip-sip grupo nila. na rin sila. Oh, sumisip-sip Sumisip-sip na rin. oh. Kasi po, sa tingin ba namin walang 105 o 106 na boto maggaling? Kaya nilang mag-produce. Actually, partner, sinabi niyo yung 115. Kaya nila, ang problema nila,
alam nilang hindi palulusutin ng mga senador. Exactly. Pag ikaw pumirma na ron, nakatatak na yung pangalan mo. Correct. Dali ka. Dali ka dahil ikaw ang nag-impeach sa akin eh. Mm-mm. Bagamat sinasabi ni Bibi Sara na hindi siya Maghigiganti. mapagiganti. Oo. Eh yung Vice President niya. Mhm. Yan ang hahabol sa sa inyo. kanila. Partner Oo. ka, PL. Ngayon, isusunod ko na kay partner Badong, nawala ako eh. Sumingit ka lang eh. Do, sumigil ka na. Talaga magkumpare, Sumingit ka lang, Pater eh. BMR, talaga Partner magkumpare, BMR. oh. Nawala ako. Ka na, gusto mo pa akong sumingit. Parang nagigil ng tubig. Pare, nawala na naman. Sumingit. Nawala ako, partner. Pare Nawala ka. ka. Oh. Nagloading, nagloading. Loading eh. Nagloading. Ang lakas pa ng loob mo sumingit. Palong-palo. Ako muna! Ako muna. Kumbaga, Nakalimutan ko lang. Father Bats, kumbaga sa basketball, ipasok nyo ako! Ako i-score! Magkakalat lang pala. Gina G. Tama yan, partner, no? Kasi minasama ng ICC. Yung video niya. Pinalalabas ng ICC na eto, tignan nyo. Yung talagang si Duterte yung nagdadirect kasi Mhm. pinanunood niya habang nangyayari yung krimen. Na hindi naman yun yung partner. Hindi po yun yung dahilan. Pinapakita po ni, anong pangalan? Tersona? T-sure na. Na eto, yung mga bagong kagamitan ng Davao City. Davao, oo. At that time kasi, bibihira pa, Makati pa lang po ang meron. meron ng ganun. Kaya Kaya Makati pinagmamalaki. nabanggit, oo. Yan po yung problema natin na cultural, no? Yung pananaw ng ICC. Iba yung kultura po nila eh. Doon po, bawal po nagbibiro yung mga matataas na pinuno. Mga prime minister nila, tinitake nila lahat serious. Serious. Isa pa, masyadong matindi ma-offend yun. Kunwari, merong isang trans. Yung mga trans, mukhang lalaki tapos tinawag mo sir. Magagalit yun. Kaso Hindi yun. lang magagalit partner, kakasuhan ka na misgender. Mhm. Kaso sa kanila yun. Paano pa yung mga sinasabi ni Tatay Digong nakatanggap-tanggap sa Pilipinas, Mhm. yung pagbibiro niya ng mga chiching, katanggap-tanggap sa atin yan eh. Alam, pwede dito sa Pilipinas, pwede magbiro kahit Pangulo. Mhm. Doon sa kanila, bawal. Kaya pag sinabi ni Duterte, ano yung sinabi niya minsan na pinagbintangan siya patayin ng nyo yan. 1,000 yung pinatay. Oh, ginawa. Aba, 700. Gawin kong 1,000 yan. gawin kong 5,000 yan. Oo, Ganun. gawin ko ganun. Oo. Magta- Sineryoso na. Seryosohin nila. Yun na yung ebidensya labang kay Tatay Digong. Isa pa, may pinakita yung Jeremy naman. Jeremy ba yun? Yung isa sa mga trial lawyer na prosecution. Pinapakita niya, sinabi niya, nagtatawanan pa raw yung mga opisyal. Mhm. Habang nagyayabang si Duterte ng kanyang AJK. Kaya po nagtatawanan yun dahil Kasi nagpapatawa si Tatay Digong. Exactly. Ang gusto nilang palabasin habang pinapatay yung mga mahirap na Pilipino, Mhm. pinagtatawanan pa ng mga opisyal ni Tatay Digong. Cultural po. Kaya ang pangit po na tayong mga Pilipino, pinapayagan natin na litisin yung isang Pilipino na magkaiba naman ng kultura. Siyempre, ang kultura ng mga puti na yan, lahat na sabihin mo seryoso. Hindi po sa kanila po pwede yung magbibiro. Mhm. Dito sa atin katanggap-tanggap na kahit sa kuna, nagbibiruan pa tayo. Mhm. Kahit na ilan na po namamatay, baka sa inyo, magtaka kayo. Hanggang dibdib ang tubig. Makikita nyo po yung mga mamamayang Pilipino, imbis na nag-iiyakan, naroon nasa floating na sopa, nag-iinuman ng emperador. Mhm. Natural po sa amin yan dahil kami, masayahin kami. Lahat pinagtatawanan namin. Sa inyo, partner, nakakita ko, ang laki-laking mama, Amerikano, hanggang tuhod lang ang baha, umiiyak. Hindi, yung Katrina ba yun? O yung basta yung malaking typhoon dun sa kanila. Alam na mga Tinamaan sila. tagayos. Tinamaan sila, umiiyak. Hanggang tuhod lang yung mga baha. Mhm. Dito sa amin, nasa bubong ng mga tao pag may dumaan na may camera, nagkakawayan. Tama. Naalala niyo yung partner? Oo. Pag dumadaan yung mga ABS-CBN, yung mga Ayan, video oh. nila, kumakaway kumakaway. pero nasa bubong yun. Hindi, dumadaan yung SMNI. SMNI, kakaway sila. Nasa bubong sila. Ibig sabihin, baha.
Lubog sa tubig yung kanilang bahay. Lalo, Partner, yung culture natin na masiyahin, na kahit na may mga patay, lalo na kung yung parinisent pa nila yung video, si Tatay Digong may biro yan, yung mga panahon ni Rizal Ali ba yun? Basta yung ewan ko kung kay Rizal Ali yun, basta may mga madre na, na ano yata, na parang naghahasa ng mga kung sino. Biniro pa ni Tatay Digong. Sa kanila, ikukundina na. Partner, iko-correct natin, hindi kay Rizal Alio, kay Bugoy yun. Ayan, basta may pangyayaring ganun eh. Ikukundina nila yun. Dito sa atin, alam ng biro Joke yun. yun. Kaya po ang batayan nila ng paglilitis kay Tatay Digong is either sarcasm, Correct. dinadagdagan ni Tatay Digong, o kaya biro. Dahil ba dyan, yung Tatay Digong natin, parurusahan nila dahil sa mga pagbibiro, nakatanggap-tanggap dito sa Pilipinas, hindi nila tinatanggap yun kasi iba po yung culture nila. Partner, yan cultural din yan. Sa kanila, yung mga leader nila, kinakailangan, hindi po pwedeng magmura, hindi po pwedeng yung mga ganyan, dito sa atin, katanggap-tanggap yan. Yung malamyangan na si Pinoy, ang tapang pag nag-speech walang wang-wang, di ba? Pero ang lamyan nun sa totoong buhay. Correct. Sila erap, walang kamag-anak, bawal po rito yung malamya sa speech. Correct. Pag tatakbo kang presidente, o kaya presidente ka, laging may tapang, laging may diin. Sa kanila, ang tingin nila dun, masamang tao ka na. Partner. Tsaka halos lahat tayong Pilipino, partner, pag may lalong mas malala yung sakuna, mas lalo tayo nakakaisip pagtawanan eh. Correct. Ako, share lang ako siguro 1 minute lang. Na-hold up yung minibus pa lang kami noon eh. Yung mga biyahe, na-hold up kami. Di mga 4 yun, talagang 5 talaga. Nung pagbaba na hold upper, imbis na malungkot kami partner, talaga. Ako nga, tinutukan kanina eh. Nagtawanan. Patago ko. Tawa kami ng tawa, partner. Wala na mga pera, pare-pareho. Ganon katindi yung mga Pilipino. Yan yung kaya tayo nakakasurvive. Hindi uso rito sa atin. Ngayon lang siguro dahil sabi nga ni Robin, humina na yung mga kabataan. Pero dito lang sa atin hindi uso yung pagpapatiwakal, di ba? Sa atin, wala yan. Wala yan. Yung stress, depression, wala po walang yan uso sa panahon natin. Sa Wala totoo yan. lang po. Di ba Kasi tinatawa natin lahat. Correct. Tayo ng mga depression, ng mga kabataan sa ibang bansa. Tayo talaga. Yan po ang means ng survival natin, yung patawa. Correct ka dyan, partner. Yung sense of humor natin, grabe. Yung iba talaga, iniiyakan na yan. Partner, ako, dito kay Tito Soto, no? Hindi na po ubre yung ganito. Kasi parang hindi nyo binibigyan yung chance nyo, yung sarili nyo, na itama kung talagang wala, di manawagan kayo ng Blue Ribbon Committee hearing. Para mapakita nyo ron. Pwede nyo naman sitahin yan eh. Di ba ginawa nyo yan kala Bryce Hernandez? Nakaharap sila, tinatanong nyo. Ginawa rin yan ni Lacson kay Gutesa. Di ba? Kino-question niya. Ganun naman po talaga noon. Ewan ko ba ngayon kung bakit etong Blue Ribbon Committee na to na pinamumunuan ni Lacson na tuta mo naman o partner mo, sparring partner mo. Dapat kasi para hindi na po lumala tong mga to, magpatawag na kayo kung sasabihin nyo, kumprontahin nyo sila. Sino sa inyo ang nag-deliver sa amin? Talaga ba? Di ba ganun yung partner? Maganda nga, on the spot yung partner eh. Oo! Kasi makikita talaga namin kung nagsisinungaling yung 18 parang harap-harapan. No? Wala namang problema ron eh. Kasi kung ang tao hindi nagsisinungaling, matataranta lang yan pag tinaranta mo. Pero nariyan naman yung mga senador na medyo kakampi, katulad ni Senator Marcoleta at saka nila Cayetano kung atin at iba pa, di ba? Iyon yung problema rito, Tito Sen eh. Yung mga tao naniniwala rito sa 18, tapos ikaw Senate President ka. Basta nyo lang babaliwalain. Ang sa atin, pakapalan na lang ba ng muka? Kada merong sasanayin nyo na lang ba yung mga tao na ang denial nyo lahatan? Si Auntie Claire, ganyan din mag-deny, di ba? Kasi nungalingan. Ganun lang ba lahat? Hindi na po ubra yan.
nakakapaniwala sila, sabi nga ni Panelo, mayroong mga picture, mayroong affidavit. Hindi nyo po basta-basta babaliwalain. Dahil ayon kay Roque, once na nag-affidavit ang tao, ipinagpapalagay na tama ang kanyang sinasabi. Bakit? Nag-affidavit siya eh. Ibig sabihin nun, nanunumpa siya sa batas na totoo ang aking sinasabi. Unless na mapapatunayan yung nagsisinungaling. Madali lang namang patunayan nagsisinungaling yung isang sinungaling sa pamamagitan ng hearing. Partner,